Ayan, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. And of course, sa ating mga cross-watchers na nanonood, welcome back po dito sa Bono Magos PH. For today's video, alamin natin kung ano yung mga blessings na paparating para sa iyo, Aquarius, sa bawat aspeto ng iyong buhay. And then, kukuha din ako ng mga tarot cards para malaman natin kung ano yung mga kasalukuyang pinoproblema mo at anong payo at gabay sa iyo ng universe. Paalala lang, Aquarius, at sa lahat po ng mga ibang zodiac signs na nanonood, lahat po ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. So, ibig pong sabihin, hindi po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate, Aquarius, at iwan nyo yung hindi. Alright, let's start with your blessings. Paparating. You have community. Alright, mama explain ko yan kung ano yung mga blessings na paparating sa bawat aspeto ng yung buhay. Ngayon, Aquarius, kukuha ko ng mga tarot cards para malaman natin kung ano yung mga kasalukuyang pinoproblema mo at ano ang payo at gabay sa iyo ng universe. This is for Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Aquarius, first set of cards, you have the Five of Swords with the Star. This is your power card, and the Two of Swords. Next set, you have the Four of Swords, the Wheel of Fortune, and the World. Next set, Aquarius, you have the Six of Cups, Page of Pentacles, and the Seven of Cups. Last set, you have the Lovers, Temperance, and the Page of Wands. Alright, Aquarius, umpisa na natin. Alright, Aquarius, umpisa natin sa blessings na paparating mo based sa barahang ito. So, based sa barahang ito, Aquarius community, malaking blessings ang paparating para sa iyo sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ang energy ng card na ito ay tungkol sa pagkakaisa, pagtutulungan, support system at divine connection. Sa aspeto ng pag-ibig, paparating ang mas matibay na koneksyon. Okay, kung single ka, maaari kang makakakilala ng isang tao sa pamamagitan ng kaibigan, event o community na sasalihan mo. Mayroong sense ng belonging at pagiging tanggap kung sino ka. Kung in a relationship ka naman, Aquarius, mas magiging harmonious ang samahan ninyo dahil parehong mararamdaman ang suporta ng iyong inner circle. Pagdating sa pera, blessings of collaboration at support ang paparating. Maaaring dumating ang extra income sa pamamagitan ng networking, referrals o pagtutulungan ninyo ng mga taong malapit sa iyo. Kung may financial struggles ka naman noon, unti-unti kang tutulungan ng universe sa pamamagitan ng mga taong magbibigay ng advice, opportunities o tulong sa iyo. Sa career, Aquarius, malaking oportunidad ang makukuha mo dahil sa connections at teamwork. Hindi ito panahon para mag-isa, mas aangat ka kapag marunong kang makihalubilo at tumanggap ng guidance mula sa mentors o colleagues. Posible ring may isang grupo o samahan na magbibigay sa iyo ng bagong proyekto o posisyon. Sa kalusugan, ang blessing na paparating ay emotional support at healing mula sa mga tao sa paligid mo. May taong mag-aalaga o magbibigay ng tamang payo tungkol sa iyong lifestyle. Pwede ring maramdaman mo na hindi ka nag-iisa sa laban mo, kaya gumagaan ang pakiramdam at bumubuti ang iyong kalusugan.
Sa negosyo, kung may negosyo ka Aquarius o plano mong magtayo, ito ang panahon ng collaboration, partnerships at customer loyalty. Makakahanap ka ng tamang tao na susuporta at makakatrabaho mo para mapalago ang iyong negosyo. Ang community ay nagsasaad din ng word of mouth marketing. Dahil satisfied ang mga tao, sila mismo ang magdadala ng bagong kliyente sa iyo. Alright, ang mga crystal recommended gamitin mo dito or bilihin is citrine para sa abundance at prosperity, green aventurine para sa luck at opportunities, rose quartz para sa harmonious relationship, at black tourmaline, protection laban sa negative energies. Alright, so Aquarius, ang blessings na paparating ay tungkol sa pagpapalakas ng iyong mga koneksyon sa love, sa career, health at negosyo. Hindi ka nag-iisa at sa tulong ng community mo, mas mabilis mong mararating ang iyong mga goals. Alright, punta tayo sa mga kasulukuyang pinoproblema mo, Aquarius. First set, you have the Five of Swords, the Star, and the Two of Swords. Aquarius, itong kombinasyon ng tatlong baraha ay nagpapakita ng mga pagsubok na may kinalaman sa inner conflict, decision making at panghihina ng pag-asa. Pero kahit mabigat, dala rin ito ang malinaw na gabay para makaahon ka. With the Five of Swords, conflict at ego clashes. Ang isa sa pinoproblema mo ngayon ay ang pakiramdam ng pagiging misunderstood o kaya may taong tila nakikipagkompetensya sa iyo. Maaring may sitwasyon na pakiramdam mo ay natalo ka o kahit na nanalo ka man, hindi mo naman nararanasan ang tunay na satisfaction. Ito'y sumisimbolo ng mental conflict at draining na arguments, kaya ang energy mo ay nauubos sa pakikipagtalo o pakikipagsabayan. With the Star, hope versus doubt. Dati, puno ka ng pag-asa at inspirasyon, pero ngayon ay parang nagiging mahirap itong panghawakan. Posibleng nadadagdagan ng doubt kung matutupad ba ang mga pangarap o visions na matagal mo nang pinaninindigan. Ang problema dito ay hindi pagkawala ng opportunity, kundi ang faith na unti-unting nadudungisan dahil sa challenges. Okay, with the Two of Swords, decision paralysis. Isa pang mabigat na pinoproblema mo ngayon, Aquarius, ay hindi makapag-desisyon. Parang stuck ka sa dalawang pagpipilian. Parehong may pros and cons, kaya ang tendency ay umiiwas ka na lang na magdesisyon. Ang indecision nito ay nagdudulot ng stagnation, kaya mas lalo kang naguguluhan. Mga payo at gabay, number 1, choose peace over pride. Di lahat ng laban ay kailangan mong panalunan. Piliin ang battles na worth it at hayaan ang mga bagay na hindi makatulong sa iyong growth. Number 2, reconnect to your faith. Huwag mawala ng pag-asa. Ang Star ay nagpapaalala na kahit gaano kadilim ang sitwasyon, may divine guidance pa rin na nakakaantabay sa iyo. Number 3, clarity sa puso't isipan. Maglaan ng oras para sa meditation bago magdesisyon. Tandaan, minsan ang hindi kaagad pagdidesisyon ay isa ring sagot, pero kadarating din ang tamang timing para kumilos. Na mga crystal na kailangan mong gamitin para dito is amethyst para sa clarity, spiritual guidance at peace of mind. Fluorite para sa decision making at focus. Rose quartz para mawala ang tensyon at makabuo ng harmonious relationships. Clear quartz pampalakas ng intuition at para lumabas ang tamang sagot. Aquarius, ang pinagdadaanan mo ngayon ay tungkol sa conflict, doubt at indecision. Pero ang gabay ng universe ay malinaw. Bitawan ang hindi worth it, alagaan ang faith mo at maghintay ng tamang panahon para magdesisyon. Sa tulong ng crystals, makakahanap ka ng inner peace at tamang direction. Sa mga crystals naman, tanungin kung meron ako or tumingin sa mga binibenta ko dito or sa Facebook page. Baka may mahanap kayo doon. Okay? Ayan. Next set of cards, Aquarius, you have the Four of Swords, the Wheel of Fortune, and the World. Ang kombinasyon na ito ay nagpapakita, Aquarius, ng pagod, pagbabago at pagtatapos ng cycle. So malalim ang mensahe kasi may halong rest, surrender sa pagbabago at acceptance ng endings or closure. With the Four of Swords, pagkapagod at retreat. So isa sa mga problema mo ngayon ay sobrang pagod. Hindi lang physical kundi pati mental at emotional.
Posibleng ikaw ay nagiging overthinker, kahit pahinga ang kailangan, nahihirapan kang mag-relax. Ang katawan at isipan mo ay humihingi ng break, pero pakiramdam mo ay wala kang oras o pagkakataon. Next, with the Wheel of Fortune, unpredictable changes. Kasalukuyang kang hinahamon ng mga biglaang pagbabago, maaring sa trabaho, negosyo, relasyon o personal na buhay. Ang problema ay nararamdaman mong wala kang kontrol, parang pinapaikot ka ng tadhana. Ang challenge dito ay kung paano ka mag-a-adapt sa mabilis na pag-ikot ng kapalaran. With the World card, endings at transitions. May cycle na natatapos na ngayon, kaya nakakaranas ka ng mixed emotions, excitement pero may kasamang lungkot o panghihinayang. Ang struggle dito ay kung paano tatanggapin ang pagtatapos ng isang phase para makapasok ka sa bago. Maaring takot sa what's next o attachment sa nakaraan ng humahadlang sa iyo. Mga gabay at payo sa iyo, Aquarius, magpahinga ng may tiwala. Hindi ka mawawalan kung magbibigay ka ng oras para magpahinga. Ang clarity ay mas madaling lumalabas kapag payapa ang isipan. Number 2, tanggapin ang flow ng buhay. Ang Wheel of Fortune ay nagpapaalala na hindi lahat hawak mo. Pero kung marunong kang mag-adapt, babaliktad din ang kapalaran pabor sa'yo. Number 3, celebrate endings as new beginnings. Ang pagtatapos ay hindi kawalan, kundi pintuan para sa mas malawak na oportunidad. Huwag manatili sa nakaraan, yakapin ang susunod na yugto. Ang mga crystal recommended na gamitin mo dito, Aquarius, is lepidolite, pangpakalma ng anxiety at stress, moonstone para sa pagharap sa pagbabago at bagong cycle, labradorite, pampalakas ng intuition at adaptability, and clear quartz para sa clarity at healing habang nagta-transition. Ang suggested ritual na pwede niyong ipagawa o gawin is cycle completion ritual. Okay. Aquarius, ang mga problema mo ngayon ay may kinalaman sa pagod, kawalan ng kontrol sa pagbiglaang pagbabago at hirap sa pagtanggap ng endings. Ngunit ang gabay para sa iyo ay malinaw. Magpahinga, tanggapin ang daloy ng kapalaran at yakapin ang pagtatapos bilang pintuan ng bagong simula. So gusto magpa-ritual sa akin, Aquarius, nakarasan ka sa mga problema na ito is bumili lang ng item para makalibre kayo ng ritual. Libre ng ritual kapag bibili kayo ng item. Now, kung wala kayong item na bibilihin at gusto nyo magpa-ritual sa mga nabanggit kong ritual, 1,000 pesos po per ritual. Okay. Punta tayo sa next set of cards mo, Aquarius. You have 6 of Cups, Page of Pentacles, and the 7 of Cups. Aquarius, ang kombinasyon ng tatlong barang ito ay sumasalamin sa mga struggles mo na nakaugat sa past attachments, learning process, at confusion sa mga pagpipilian. Magandang sinyalis ito dahil may gabay na malinaw na ibinibigay para mas gumaan ang landas mo. With the 6 of Cups, attachments sa nakaraan, isa sa mga problema mo ngayon ay ang tendency na ma-stuck sa nakaraan, Aquarius. Maaring nostalgia, mga alaala, o unresolved emotional ties. Okay, na nagiging hadlang para makafocus ka sa kasalukuyan. And posibleng nahihirapan kang mag-move forward dahil masyado kang nakakapit sa comfort ng dati. Now, with the Page of Pentacles, this is learning curve at slow progress. So, isa pang struggle mo ay ang pakiramdam na parang mabagal ang pag-usad ng iyong mga goals, lalo na sa career, finances, o personal growth. Maaring gusto mong matuto ng bago pero mabilis ka ring nadidistract o nawawalan ng tiwala sa sarili. Nagdudulot ito ng frustration kasi parang lagi pa lang umpisa. Lagi pa lang nasa umpisa, parang ganun. With the 7 of Cups, confusion at overthinking. So, sa kasalukuyan, Aquarius, isa sa pinakamabigat mong pinoproblema ay ang pagkalito sa dami ng pagpipilian. Parang gusto mong gawin lahat, pero hirap ka pa pumili kung alin ang dapat unahin. Ang risk dito ay baka malunod ka sa ilusyon o daydreams imbis na kumilos ng may malinaw na direction. So, mga gabay at payo sa dito, Aquarius, harapin ang ngayon. Number 1.
Ang nakaraan ay mahalaga pero hindi ito dapat magdikta ng future mo. Bitawan ang emotional baggage. Number 2, step-by-step learning. Huwag mong maliitin ang maliit na progress. Lahat ng malaki ay nagsisimula sa maliit. Stay patient and consistent. Number 3, clarity over confusion. Piliin ang pinaka-align sa puso mo at values mo. Hindi lahat ng options ay dapat pagtuunan ng energy. I-prioritize kung ano ang talagang makakabuti sa long term. Na mga crystals na dapat ninyong isuot, bilhin, or gamitin if nakaresonate ka dito sa problema Aquarius is black obsidian para makaputol ng attachment sa nakaraan. Citrine, pampalakas ng motivation at focus sa goals. Fluorite, para sa clarity at pag-prioritize ng tamang choices. And green aventurine, para sa growth, new opportunities, and learning. Now, ang suggested ritual na pwede niyong gawin o ipagawa sa akin, clarity and new path ritual. Okay? So, Aquarius, ang bigat ng problema mo ngayon ay tungkol sa pagkapit, sa nakaraan, pakiramdam na laging nagsisimula, at kalituhan sa dami ng options. Pero malinaw ang gabay. Bitawan ang hindi na kailangan, mag-focus sa maliit na hakbang at piliin ang pinaka-align sa puso mo. Sa tulong ng crystals at ritual, magkakaroon ka ng clarity at renewed direction. Punta tayo sa last set of cards mo, Aquarius. You have the Lovers, the Temperance, and the Page of Wands. Ang kombinasyon na ito ay nagpapakita ng mga kasalukuyang struggles mo, Aquarius, na nakasentro sa relationships, balance at pursuit of passion. So maganda ito kasi kahit may mga tensyon, malinaw na nagbibigay ng gabay ang universe para mahanap mo ang tamang harmony. With the Lovers, relationship and choices. So, isa sa mga problema mo ngayon ay tungkol sa mahalagang desisyon sa relasyon o partnership. Maaring may heart versus mind conflict ka. Alin ba ang mas tama? Sundin ang puso o ang praktikal na aspeto? And may tendency rin na nag-over-dependent sa isang tao o kaya't nahihirapan kang mamili kung sino ang anong dapat mong panghalagahan. Now, with the Temperance, balance and patience. Isa pang struggle ay ang pagkawala ng balanse. Maaring sobra ka sa isang aspeto, trabaho, relasyon o personal goals at napapabayaan ang iba. Nasa gitna ka rin ng proseso ng paghahanap ng tamang timing, pero dahil sa impatience, nahirapan kang makita ang resulta. Now with the Page of Wands, excitement versus immaturity. Sa kasalukuyan, nararamdaman mong may mga bagong inspirasyon o idea na gusto mong sundan. Pero ang problema ay maaring kulang ka pa sa experience o disiplina para i-sustain ang spark na ito. Dahil dito, mas mabilis kang nadidistract at nahihirapan kang tapusin ang nasimulan. Ang mga gabay at payo sa'yo dito, Aquarius, number 1, piliin ng may puso at isip. Sa relationships o major decisions, huwag puro emosyon pero huwag din puro practicality. Hanapin ang gitna kung saan may peace sa puso mo. Number 2, practice balance and patience. Hindi lahat makakuha agad. Okay? Huwag madaliin ang proseso, lalo na kung big bagay ito sa love, career, o business. Trust divine timing. Now, number 3, nurture your passion with discipline. Ang excitement ay simula lamang. Kailangan itong alagaan at gawin consistent effort para magbunga. Alright, mga crystal na kailangan nyo gamitin dito, Aquarius. Okay, rose quartz para sa love, harmony at relationship clarity. Amethyst para sa patience, intuition at balance ng emosyon. Carnelian para palakasin ang motivation at passion projects. And clear quartz, pampalakas ng focus at disiplina sa goals. Ayan, ang mga suggested ritual para dito is pwede nyo ipagawa sa akin o pwede nyo gawin harmony alignment ritual. Okay, ayan. Aquarius, ang kasalukuyang struggles mo ay tungkol sa pagpili sa relasyon, partnerships, paghahanap ng balanse at paghandle ng bagong inspirasyon. Ang payo ng universe, pagsamahin ng puso at isip, maghintay sa tamang timing at gawing disiplina ang passion. Sa tulong ng mga crystals at harmony alignment ritual, mas magiging malinaw ang iyong direksyon at mas magiging mapayapa ang iyong energy. Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus placement. If nakaresonate ka po sa reading,
sa mga nabanggit ko mga kasulukuyang pinoproblema mo, let me know in the comments. At again, kung gusto niyo magpa-ritual, kausapin niyo ako sa Facebook page. And also like this video, paki-like po if naka-resonate o nagustuhan niyo po ang reading na ito. Maraming salamat. At mag-subscribe Aquarius kung hindi pa kayo nakapag-subscribe para wala kayong ma-miss na mga uploads ko para sa inyong reading sa mga susunod na araw. Lalo na paparating ang October. Okay? Excited ako sa October kasi bagong pamamaraan ng aking pagtataro. Okay? What else? So gusto po magpa-book ng private tarot reading, Aquarius, 1,000 pesos po. Up to 10 questions pwede nyong ipahula. Okay, wala pong video calling, walang personal visit, walang voice call. Ang gagawin po is online lang. Okay? Mag-submit lang po kayo ng 10 questions na pwede nyong ipatanong sa akin. Okay? At after nyo magbayad, of course, kasi yung payment para yun sa booking. Within 3 to 5 days po, marireceive nyo na ang resulta. No COD, no cash on delivery, no refund, no exchange po sa akin dito. Yan po ang policy. BIR and DTI and BIR registered po ang aking business. Okay? So, makakatanggap kayo ng receipt sa mga pagbumili kayo ng item. Now, sorry mga madam. Yung aso ko bigla na lang siya lang sumusupot sa ilalim. Okay, lagi silang sumasama sa akin. Now, Aquarius, if interesado naman po kayo sa aura reading, malalaman ko ano yung mga balakid na nakaharang sa inyong success sa love, negosyo, career, at kung may gumagawa sa iyo ng black magic ritual or pangkukulam. Okay, sa aura reading, 1,000 pesos po. Mag-inquire din kayo for more information sa Facebook page. Sa Akashic Records naman, if you're interested sa past lives ninyo at kung gusto ninyong ma-activate ang iyong mga spiritual gifts, if interested kayong malaman kung may spiritual gifts pa kayo, kadalasan ng mga may spiritual gifts, yung mga black sheep sa family, yung maraming mga pinagdadaan ng problema, ay mga experiences nakakaiba. Ayun, maraming pinagdadang mga pagsubok, sila yung mga may reason kasi kung bakit, at lalo na sa Akashic Records, kung naguguluhan kayo kung bakit ito yung naging destiny mo. Okay, iba ka sa family mo, parang black sheep ka nga eh. May connection sa past life possibly sa inyo, and then may connection dito sa current life ninyo. Yun ang Akashic Records. For more information, i-message nyo ako sa Facebook page, Bono Magos PH, yung my blue check, verified na po ni Meta. Okay, now sa mga gusto namang maka-avail ng libreng ritual, Aquarius, bili lang ng item na ina-offer ko dito sa YouTube at sa Facebook. Take a screenshot sa item na gusto mong bilhin at ipadala sa Facebook page po ng Magos PH sa Messenger. So again, wag muna kayong umalis, Aquarius, para makita niyo dito ang mga item na may libreng ritual. Okay? Dito pagkatapos, babalik ako. So maraming salamat, Aquarius. I hope to see you again next time. Ingat po and God bless. Huwag muna kayong alis, magbabalik po ako para sa mga items na may libreng ritual. At sa mga naghahanap naman po ng mga high-end o very expensive, high quality na mga jadeite, meron akong IC jadeite na gawa sa Laughing Buddha. Na Corva, na kinerve sa Laughing Buddha. No? So this is 9,999. Yes. So far isa sa mga expensive high-end quality jewelry ko dito, no. So ang necklace cord niya is S925 gold necklace. Ayan, so hindi lang ito palamuti, isang gabay para sa swerte, nagbibigay swerte, kasaganahan at katahimikan ng inyong kalooban. So ang pendant na gawa sa tunay na green IC jadeite, isang napakabihirang uri ng jade na kilala sa kanyang malamig, malakristal na anyo at mataas na spiritual vibration. So again, kasama nito ang S925 na gold-plated twisted necklace or yung ibang necklace na available, no, na cord. Basta S925 pa rin ang quality niya. So non-tarnish, non-fade. So mga spiritual na benefits, green IC jadeite, isa sa pinaka-powerful na prosperity stones, tumutulong sa wealth attraction, business growth, pangkalahatang proteksyon mula sa malas, inggit at curses.
emotional calm, may dalang healing at mental clarity, nagbibigay longevity, ayan, harmony at inner peace. Ang laughing Buddha naman ay simbolo ng kasiyahan, kasaganahan, good news at tagumpay sa lahat ng aspeto ng buhay. At may dala din itong protection at manifestation power. So perfect combo para sa mga gustong mag-start over, makaahon at yumabong. So ayan po. Kasama sa inclusions, free distance Reiki healing, at isang personal ritual na request ko ano yung mga ipaparitual ninyo. At of course, may free private tarot reading up to 5 questions pwede nyong ipahula at isang surprise freebie mo. Sa gustong mag-order, pwede nyo itong ipangregalo sa mga mahal nyo sa buhay. Ayan. If you want to order this, take a screenshot at ipadala yung screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH, na may blue check verified na po. Sa mga naghahanap naman po ng pampaswerte sa kanilang negosyo at career at gustong maka-attract ng pera kasi ang citrine or faceted citrine ay kilala bilang isa sa mga money magnet stone, no? So, this is faceted citrine gawa sa S925 gold necklace. Ayang gold necklace na yan may mark na S925. For only 1,980, limited stocks lang din po. So, ang power ng citrine, no, kilala bilang stone of success and abundance. Ang citrine ay nagdadala ng kasaganaan, kagalakan at positive energy sa may suot nito. Pinapagana nito ang iyong solar plexus chakra para maboost ang iyong confidence, willpower at motivation. Perfect para sa career growth at business success. So, faceted citrine na nagbibigay ng natural sparkle, no? S925 gold chain, hypoallergenic at hindi madaling kumupas. Okay? Ayan, mga benefits, attracts good luck and financial abundance, pinapalakas ang self-confidence at decision-making, nilalayo ka sa mga negative energies at bad vibes, at nagpapasigla ng passion, creativity at optimism. Kung bibili nyo to for only 1,980, may kasamang free ritual of your choice. Aside from dyan, mayroon pang 38 blessings. Dadaan sa 38 steps of blessing ritual ang item. May libre pang distance Reiki healing kung sino ang may sakit. Isang surprise freebie. Ayan na item. So, perfect ito sa mga entrepreneurs, may mga negosyo, negosyante, career-driven individuals, gustong ma-promote sa work, o kahit sino na gustong i-activate ang kanilang prosperity at happiness energy at the same time. So, sa mga gustong bumili, take a screenshot at ipadala po ninyo ang screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH. Verified na po ni Meta na may blue check. Black tourmaline bracelet with lotus cinnabar charm. Ayan, perfect sa mga naghahanap ng proteksyon sa lahat ng mga psychic attacks like pangkukulam, inggit, nag-i-evil eye, gumagawa ng sumpa sa inyo, no? Maganda itong proteksyon laban sa mga black magic, mga masasamang ritual na balak gawin sa inyo, na may kasamang lotus cinnabar. So, ang black tourmaline ay isa sa pinaka makapangyarihang protection stones laban sa negative energy. Again, like kulam, inggit at bad vibes, para itong energetic shield na sumisip-sip at nagtatransform ng negative energy into positive energy. Ang lotus cinnabar charm naman ay simbolo ng spiritual awakening at paglilinis ng kalooban. Ang cinnabar naman ay kilala bilang stone of abundance na umaakit ng wealth, prosperity, abundance at success. Pinagsama, ito ay nagbibigay ng proteksyon at kasaganaan sabay-sabay. So, ang mga benepisyo, matinding proteksyon laban sa mga psychic attacks at inggit, nagbibigay ng grounding at inner charm, umaakit ng swerte at kasaganaan sa negosyo at career, at nagbubukas ng daan para sa spiritual growth. Kasama ang 38 steps blessing ritual, isang distance Reiki healing, isang prayer ritual request at isang free
freebie na surprise. So sa mga taong lagi exposed sa mga toxic environment, nakakaranas ng matinding stress o gustong protektahan ng kanilang sarili laban sa mga masasamang tingin at malas habang ina-attract ang swerte at blessing sa buhay, para sa inyo to. Grab this opportunity. Limited stocks lang po, 10 lang. So kung gusto nyong bilhin, take a screenshot at ipadala po ang screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH, na may blue check, verified na po ni Meta. For only 1,980, may mga kasamang inclusions. Ayan, mga madam at sir, sa mga naghanap po ng proteksyon sa kulam, inggit, sumpa at mga nag-evil eye. Okay, I have Black Agate Protection Ring. This is only 1,000 pesos. Size 7 only. Kung hindi magkasya, pwede nyong gawing pendant sa inyong necklace. Pwede yung isabit as necklace. So, may libre ng ritual ito. Ritual of your choice. Kung anong gusto nyong iparitual. May libre ng distance Reiki healing. At saka may libre pang surprise na freebie. So, ang Black Agate Ring ay isang eleganteng singsing na gawa sa natural na black agate stone. Kilala bilang isang makapangyarihang protective crystal. Okay, may makinis na finish at makintab na itim na kulay na sumisimbolo ng strength, grounding at stability. Madalas itong isuot bilang amulet o pang-araw-araw na alahas sa enerhiya na proteksyon ng inner balance. So, ang mga benefits ng Black Agate Ring: proteksyon laban sa mga negative energies. Pinaniniwala ang nag-a-absorb ng negative energies o vibes, inggit, chismis at masamang intensyon mula sa ibang tao. Ay gumagawa din ito ng shield para hindi ka madaling maapektuhan ng psychic attacks o malas. Ayan, grounding at stability, strength and courage, nagbibigay ng emotional healing. This is also good for career and finances, no? So ayon sa Feng Shui, ang Black Agate ay favorable para sa mga may career. Nagbibigay ng career growth at stability at pinapalaki ang tsansa ng long-term success at financial security, at nagbibigay din ito ng balance at harmony. Ayan, at nakatulong sa pag-release ng fears sa may mga takot dyan, may anxiety at laging nag-o-overthink. Ayan, what else? At tumutulong din na papabuti ang relationship sa pamamagitan ng pagkakaroon ng understanding at patience. So, the best ito sa mga taong gustong protektahan ang sarili laban sa mga negative energies, naghahanap ng grounding at emotional stability, mga business-minded at career-driven individuals na gustong magtagumpay ng may focus at determinasyon. At sa mga taong dumadaan sa stress, anxiety, or emotional challenges. So, sa gustong mag-order, ayan, take a screenshot at ipadala po ang screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH, sa Facebook page. Yung may blue check, verified na po ni Meta. Walang COD, walang cash on delivery. Ayan. So, take a screenshot at may libre na kayong ritual.